Hello everyone! In today's video ay gagawa na naman tayo ng isang matipid pero masustansyang patuka. At ang bida natin sa araw na ito ay pipitasin pa natin sa ating garden. Tara, samahan niyo ako. Let's grow! Okay, punta tayo sa garden. So, ayan. Ito ang bida natin sa araw na ito. Ang oregano. Okay. So, mamimitas tayo ng ilang dahon. Para magsama-sama siya ulit. Ayan. Enough na to. So, ito na ang ating napitas na mga dahon ng oregano doon sa ating garden. So, bakit ko nga ba naisip na ipakain ito sa mga manok? Nagtanim kasi ako ng oregano doon sa aming front garden. Kaso dahil hindi pa maayos yung aming bakit, nakakapasok ang mga ng kapit-bahay namin. Kaya napansin ko, hindi maayos yung pagtubo. Kasi lagi nilang tinutupa. So sure, kinakain nga nila ang dahon ng oregano. So yan, dyan na po yung aking idea na pwede rin pala itong ipakain sa mga manok. Maging part ng ating organic na kain na patupak sa mga manok. Okay? So, ang gagawin natin ay i-chop natin ito. So, ganyan lang. Dulo ang pinagkukuha ko para yung stem niya ay pwede rin natin isama kasi malambot pa. Siguro kaya na natin sana para mamaya tapos natin magayat. Chop na lang natin. Ang oregano ay merong anti-inflammatory at antibacterial properties na makakatulong sa pagpapagaling ng mga sakit. So kagaya nga ng sa tao, ginagamit natin ang oregano bilang panggamot natin sa ubo. Okay? May variety ng oregano na ginagamit din sa pagluluto sa ilang mga recipes. Naalala ko noon yung lolo ko, pag naggagata siya ng manok, hinahaluan niya ng oregano. Itong ganitong klase ng oregano meron kasi isang variety na nakita ko online na maliit siya. Yun talaga ang ginagamit sa mga tawag dito, gourmet cuisine.
yun. Ayan. So, okay na sa akin yung ganito kapinit. Sayaw pa yun. Ayan. So, tapos na nating tagtarin ang ating oregano. So, ngayon, i-introduce naman natin ang ating sidekick sa araw na ito. So, ang sidekick natin sa araw na ito ay palay. Ang palay na ito ay galing sa pinagtrabahuan ng asawa ko. So, nangurimaw sila. Alam mo ba yun? Dito kasi sa probinsya ng Pampanga ay gumagamit sila ng kurimaw. Yun yung harvester ng palay kung saan ay napakabilis na lang nilang harvest ng kanilang mga palay. So hindi kagaya noong unang panahon na ang pag-harvest ay talagang pinagtutulong-tulungan ng maraming tao. Yung iitin gamit ang paa. Yung iba naman mayroong ginagamit na sa Bisay ay sa Waray ang tawag namin ay lambusan, kasi talagang pinapalo doon yung katawan ng tanim na palay, pinapalo doon para malaglag yung mga grapes. Doon. So dito, so ito nga ay nakuha niya doon sa pamumurimaw niya. Mga ano lang to, halo-halo merong impis, wala namang laman. So anyway, solid ito na patupa sa mga manok. Malaki ang protein content at saka syempre meron din iba pang nutrients na makukuha dyan. Hindi natin ihahalo lahat ko, no? Kasi madami ito masyado. Parang meron pa tayong panghalo sa sunod na araw. So, okay. Yung ano siya, kapit-kapit. Kaya ano natin, kasi yung mga manok, yung naman nilagay ko pa yung ayaw nilang suka. Marunong naman mamili ang mga manok. Ayan. Ayan. Marunong sa susunod na araw. Maganda. That's it for you. That's over yan, anak. Okay, so ito na ang ating mga regular na panghalo. So unahin natin ihalo ang darak ng mais. Yan. Next, ang darak ng palay. Tapos may natira na ng kanin sa kagabi, so binabad ko ito sa tubig para hindi masyadong penetrate ang bacteria na posibleng masama sa ating alaga. So hinugasan ko na ito. Tubig-tubig na rin siya. Ayan. So
natin kung kailangan mo magdagdag ng tubig. Hindi na siguro gaano makapansin na ano yan. Halo na ang ating Oregon doon sa ating mga iba pang ingredients. At hindi na niya napansin na may oregano pala. Oh, anak, that's the knife. Ayan, sweetheart. Begin there, okay? Very good, mommy will go to the kitchen. Begin there, okay? Tapos na tayo. Okay. Okay, so tapos na tayong gumawa ng matipid pero masustansyang patuka gamit ang dahon ng oregano. Actually, hindi lang dahon ng oregano, kasama din pala yung stem niya, yung malambot na stem. At may sidekick pang palay greens. So, talaga masustansya ito ngayong patuka natin. So, ready na tayong magpakain ng mga manok. Tara, samahan niyo ako. Let's go! Shout out to Cacho Alexander. Siya ay masugid nating taga-subaybay sa ating maliit na channel. Ganon din ako sa channel niya. Abangers din ako sa mga videos na sinishare niya dito sa YT. Kaya kaninang umaga noong napanood ko ang latest upload niya, which is about sa kanyang lolo, sa unconditional love niya sa pamilya at sa mga responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat. Kasama na dyan ang pagsusumikap niya sa vlogging, ay talaga namang di ko makuwang hindi siya muling i-promote dito sa aking channel. Lalong tumaas ang respeto ko sa kanyang pagkatao. Kung sino man ang nakarating sa puntong ito ng video ko, please visit and support his channel. Ilalagay ko po sa description ang link papunta sa channel niya. Maraming salamat po! Shout out also to our new subscribers. June Rocaberte, Saint Benedict TV, Cedric Suarez, Easy Fun TV, Joyce Cervantes TV. Thank you for subscribing. So, ayan. Kinakain naman nila ang ating organic na patuka. So, pinapakain na rin natin ng organikong patuka ang ating nakakulong kasi ano na siya magdadalawang buwan na ito. Nandiyan pa, kasama pa yung nanay niya. Yung sisiw na, kaisa-isang sisiw na napisa. Dahil naapektuhan ng mga pagkabugok ang mga kasamahan niya. At siya lang ang bukod tanging na buhay. Ayan, medyo malaki-laki na siya. Buksan nga natin para makita niyo.
Ayan na sila. Dilim na lang. Medyo malaki na yung sisiw. No, anak. Ayan. So, sana ay tuluyan talaga siyang mabuhay. Dahil may mga ganyan kaming sisiw noon, ganyan nakalaki, namatay pa rin dahil nga pinakawalan namin. So, siguro, in few weeks, papakawalan na namin yung nanay. Kaya na siguro niyang mabuhay niyan mag-isa kasi malaki na rin naman. Diyan, hapanatilihin namin siya nakakulong. Siguro gawin na natin 3 months para sigurado. At least na safe siya dyan. Hindi siya mauulanan. At saka guys, meron ako dito mga Rhode Island na sisiw. Tansya ko dito meron ng 2 months. Magto 2 months siguro yung sisiw na ito. 3 sila. Nagpaplano kasi akong magparami dito ng Rhode Island Red para yun ang magiging tagapangitlog namin. Kahit na mag-umpisa lang muna sa 3, at least meron kaming supply ng itlog araw-araw pag nag-umpisa na silang mangitlog. At syempre may plano rin tayo na paramihin talaga sila para makapagnegosyo din tayo ng mga itlog nila. Hopefully ay ibigay sa atin ng nasa taas yun na maparami natin sila. So yan, kumakain din sila ng organic. Mahirap kasi pag purong feeds ang ipapatuka ko sa kanila, mamumulubi kami lalo. So gagawa talaga ako ng paraan para hindi kami masyadong magastusan sa patuka. So yan, in fairness naman, kumakain sila. Hindi yan talaga maselan ang mga ganyang heritage chicken. Kumakain sila kahit na mga food scraps. So yan, hopefully magkapera pa para madagdagan namin. 2 babae pala yan at saka 1 lalaki. Okay, at saka good news din dahil meron na naman kaming panibagong dagdag sa aming livestock. Meron na siyang mga sisiw. Hindi ko lang alam kung ilan ang napisa niya. Pero masaya ako at may madadagdag na naman. Another blessing. So, ayan. So, mamaya kung hindi pa nila ubos yan ang maghapon nilang pagkain yan. Ay! Hello, babe. How are you? Oh! It's okay. Tayo, sweetheart. Sige, it's okay. Nag-dance ka kasi. Oh, sige. Dance daw. Babe. Guguluhin mo na naman yung mga manok, ha? Ay! Isi. Dance. Ay! Dance. Kulat yung manok eh. Kita ka, mama. Okay, so that's it for now, guys. Maraming salamat sa walang sawa niyong pagsubaybay sa aming channel. Sana ay may natutunan kayo sa aming video sa araw na ito. Don't forget to like and share the video. And don't forget to subscribe. Let's grow!